Okay, nakasetup na yung ating barrel. Pwede na nating i-pressure washer ito ngayon. Makikita natin. Nasaan yung brush? Ay, ayun. So nakikita nyo naman, ngayon lang ulit mahihipo. Ito si Toyota Crown. Kapal na ng dumi. Pero yun nga ang purpose kung bakit natin siya hinuyag-huyag para malinisan natin yung mga singit-singit. No? Problema lang nito. Yan, no? Pag problema lang nito, magiging ano na to, yung mga part na may bakal, medyo magiging prone siya sa kalawang. Kaya after natin i-wash, sprayan ko muna ng black na spray paint. Kagaya nyan. Nilinis natin. Kaya lang, kinalawang. So pag ganyan, liliyain muna natin. Tapos pahiran natin ng konti langis or spray ng WD-40 para hindi naman siya kainin ng kalawang ng tuluyan. Medyo manipis na rin yung rotor. Oh. Hindi na pwede ipa-replace. Baka may kilala kayo nagtitinda. Rotor disc ng Toyota Crown. Nipis na yan. Yung original nito makapal eh. O yun lang. Iwawash na natin yun para malinisan bago natin scrapen. Daming dumi nito. Sarap nito barilin, no? Pero nga anong baril natin, Paps? Yun, no? Ngayon na lang ulit malilinis to. Simula nung napapark ng 2019. Kasi hindi na daw to naggalaw eh. Ano to? Sabon? Ah, may sabon na. Pwede naman unahin yung sabon para lambot-lambot na ng konti yung mga dumi, no? Kasi nakakasa na yung sabon natin eh. May iba pa kasi kami nililinis. Maganda tubig muna talaga eh. Pero tumutulo na yung dumi. Maganda tubig muna. Kaya nasa sabon. Yan, hindi gagawin ka nito. Pass, spray nga dito konti. Sarap. Bumili dito oh. Balik na ulit tayo mga kaibigan. Dahil tapos na ang Pasko. Back to work sa ating mga project cars. Yung prelude, paparating pa yung alternator galing Cavite. So, tigil muna tayo doon. Dito muna tayo ulit sa Crown. So, nahugasan na to. So, lumabas na yung mga kalawang, lumabas na yung mga bulok na part. Dito na muna tayo sa gulong para maialis natin siya sa pwesto. Mahalaga na tanggalan natin yung mga ibang kalawang. Saka yung mga lupa since 2019. So, itong mugs na kinakabit natin, size 18 to. Kasi yung size 20 natin, na-realize ko, medyo mabigat siya para doon sa makina. So, magiging malakas sa gasolina, tapos mahirapan sa ahunan. Yung braking, apektado din. Siyempre, masyadong malaki. Dating size 14, magiging 20. So, itong 18, medyo gitna lang. Hindi masyadong mapanira. Pati sa mga pangilalim. Mag-a-adjust na lang ako sa goma. Kung sakaling mabibitin dun sa tindig. Pero pag binabato, feeling ko sakto lang. Makikita natin mamaya. So, meron na akong bagong concept na naisip dito. Resto mode ang gagawin. Restored modified. Pag sinabing resto mode, yun yung parang pinaghahalo yung old school look, tapos modern yung feeling. Pagdating sa interior, yung aircon, modern na, yung sound system, power steering. Yung power window, bakit hindi na natin gawin kasi magana naman siyang ikutin. Hindi siya yung parang stock up. Tsaka pag may aircon naman, di naman lagi binababa yung bintana. Tama. Dumating na yung mga in-order natin na spacer. Ito. Kasi pag yung wala spacer, medyo nakadikit sa chassis yung pinakalabi ng mugs. Gawa nang yung offset niya, medyo papasok. So kaya tayo gumagamit ng mga spacers para makuha natin yung gusto natin na gap dito sa fender. Yung layo ng gulong sa ng mugs. So may mga tatanong kung safe daw ba? Okay naman kasi si Atoy, ang tagal din nung naka-spacer. Ang laki pa ng gulong nun. Pang off-road, di naman nagka-problema. Basta gumamit lang kayo ng torque wrench, maghigpit, dapat pantay-pantay. Tapos, i-check nyo siya para lang sure. Pero sa akin, nung nakaraan, ilang buwan na siya nakakabit, di naman lumulo. Okay naman.
So meron na kaming naisip na concept dito. So iibayin natin yung kulay, pero hindi mo na nasasabihin. Magmi-meeting muna kami ni Caps, ni Chris Auto Paint Shop regarding dun sa plano. Baka hindi na rin tayo mag-strip to metal dito, gawa na pag nag-strip to metal, masyadong magastos, matagal. Ang gagawin namin, lahat lang ng makita namin na may bulok tsaka kalawang, yun lang yung gagalawin muna. Hindi yung babalatan agad lahat. Kumbaga semi-restored lang muna gagawin natin. Medyo okay pa naman. Tingnan natin kung papasok sa budget natin. For now, ito muna. Dalawa muna itira natin para makita yung tindi. Dalawa muna. So, ayan yung pinaka magiging itsura. Nakataas pa yung kalahating side niyan. Yan, matangkad. Pero, yan na yun. Maglo-lower na lang tayo kapag yung naibaba na, tas masyadong mataas yung gap. Sakto. Sakto lang 18 dito. Pag nagde-20 tayo rito, ninipisan na natin ng todo yung gulong, lalo pag niliko na yon. May hirapan lumiko pag yung 20 tas ganyan kakapal yung goma. Pero susubukan pa rin natin. Pero for now, okay na muna tayo dito. Bababa pa yan. May jack stand pa yung dalawang side eh. Pag wala ng jack stand, bababa ng todo yan. Kabit muna natin yung 4.